Sa isang malayong lugar ng San Jose, mayroong dalawang dalaga. Sila ay magkaklase, sila ay magkababata. Nagmula sila sa iisang lugar. Sila si Jillian at si Lillian. Si Jillian ay bukod tangi sapagkat bantog ang kanyang pangalan. Siya ay napakatalinong bata, maalam sa lahat ng mga subject, sa English, sa math, sa history, at talaga namang hinahangaan maging ng kanyang mga guro. Ito namang si Lillian ay matalinong bata rin. Maalam siya sa matematika subalit napakatahimik naman niya. Kapag tinanong siya ng guro, saka lang siya sumasagot. Mahiyain siyang bata. Halatang may pinagdadaanan sa buhay sapagkat napakamisteryoso niya. Iyan si Lillian. Itong si Lillian, bata pa lamang siya, hindi na siya palaimik. Wala siya masyadong kaibigan at talaga namang mahiyain. Palagi siyang pinagtutulungan ng pagkakaibigan ni Jillian at ng iba pang mga bata. Hay nako, makakakita na naman ako ng mga walang kwentang tao. Hay na naman siya, ang batang pipe, ang batang halos parang walang bibig. Bakit kasi dito ka nag-aral ha? Magaling ka lang sa matematika pero sa ibang subject, bobo ka, bobo ka. Ang sabi ni Jillian kay Lillian. Paano nga namang hindi ka hiya-hiya? Aba, umaga pa lamang sa attendance, wala na siya sa sarili. Tinatanong ang kanyang pangalan, hindi siya sumasagot. Buong pangalan niya na ang tinawag, saka pa lang siya tatayo. At saka naalala mo nung English class natin? Tinawag din yung pangalan niya para sagutin yung nasa board pero wala at nakatayo lang siya sa harap ng blackboard. Ano yun? Joke ba yun? Poste ka ba? Poste ka ba, Lillian? Poste ka? At ang nakakatawa pa dito, lunch break noon. Lahat kumakain. Siya lang yung hindi. Siya lang yung wala. Nagbabasa lang siya ng libro. Hindi siya kumakain. Wala siyang iniinom. Ano ba naman trip yan? Yan na ba yung uso ngayon, Lillian? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa tuwing magtatagpo si Lillian at ang grupo ni Jillian, hindi maaaring hindi siya mabubuli. Hindi maaaring hindi siya makakarinig ng masasakit na salita. Kaya itong si Lillian, lalayo na lamang. Hindi na niya papatulan pa ang grupo ni Jillian. Tingnan niyo siya, tingnan niyo siya. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan, oh. Ang sabi ng grupo ni Jillian. Hindi na bago para kay Lillian ang ganong klase ng eksena. Hanggang sa dumating sila sa high school, pareho sila ng paaralan na pinapasukan ni Jillian. Ganong-ganon pa rin ang mga senaryo. Kahit hindi sila magkaklase, hindi sila iisa ng classroom, palagi na lang ganito. Tuwing magtatagpo itong si Lillian at ang grupo ni Jillian, palaging bullying ang kanyang natitikman na halos ginawa ng ang habit sa araw-araw. Mayroong pailan-ilang estudyante nagtatanggol dito kay Lillian, subalit mas marami pa rin ang nangungutya sa kanya. Wala rin nakakaalam kung bakit nga ba. Ito ba'y dahil sa itsura niya? Ito ba'y dahil sa kanyang pananamit? O dahil sa kanyang pagkasalita? O dahil sa paraan niya bilang isang estudyante? Sa bawat taon, nakakapasa naman itong si Lillian sa mga pagsusulit, ngunit hindi sa lahat ng mga subject. Minsan, pasang-awa lamang ito at hindi talaga ito makipagkaibigan. Swerte na lamang kung meron siyang kaimikang isa o dalawang estudyante na kanyang mga kaklase, subalit all in all, wala siyang kaibigan. Lillian naman, anong panahon na? Anong taon na ngayon, iyakin ka pa rin? Nakita ko yung card mo, pinicturean ko. Pasang-awa ka na naman pala. Ang nakakatawa pa dito, maging sa matematika, mahina ka na rin. Lillian naman, magbago-bago ka na. Tawanan ng grupo ni Jillian habang patapos na ang taon nila sa sekundarya. Palaging bukang bibig nitong si Jillian si Lillian sapagkat pakiramdam niya at nakikita niyang itong si Lillian ang pinakamahinang nilalang sa kanyang paligid na kanyang nakikita. Ang pinakamahina sa lahat, pinakawalang kwenta, pinakawalang kakayahan. Sa kanyang mga mata, iyan si Lillian at walang binatbat sa kanya. Palibhasa'y naninirahan sa iisang kabayanan kapag mayroong okasyon. Ang kanilang lugar, maraming tao. Itong si Jillian, ipinamamalita pa sa mga kapwa dalaga at mga binata.
Kung gaano nga ba si Lilian sa paaralan, kung gaano nga ba ito kahina sa akademya. Gagawin niyang katawa-tawa itong si Lilian. Sa bawat tawanan, sa bawat sigawan, sa bawat bulungan, walang sinasabing anuman itong si Lilian. Umiiwas siya, tumatahimik lamang siya at lumalayo sa kanila. Ayoko na, ayoko na. Ayoko nang makita pa sila. Pagod na ako. Lalayo na ako. Sa college, lalayo na ako sa kanila. Madaragdagan lang ang stress ko. Ayaw ko ng kaaway. Ayaw ko na ng gulo. Bulong ni Lilian. Mula ng panahong iyon, naghiwalay na ng landas ang buhay ni Jillian at ni Lilian. Si Jillian nagpatuloy ng pag-aaral sa Maynila. Itong si Lilian ng ibang bayan rin. At hindi na ito nang tagal pa sa kanilang probinsya. Nakapagtapos ng kolehiyo, itong si Jillian, bit-bit ang napakaraming medalya mula sa Maynila pabalik ng kanilang bayan. Itong si Lilian, tapos na rin siya ng kanyang pag-aaral sa isang pampublikong kolehiyo mula sa ibang probinsya. Solong anak lamang itong si Lilian ng kanyang mayamang mga magulang. Kung tutuusin, kayang-kaya siyang pag-aralin sa Maynila kahit sa isang private school pa, subalit umiiwas siya. Pakiramdam niya, kahit saan siya magpunta, makikita niya si Jillian, isang sikat at bantog na estudyante sa Maynila, isang bully sa kanyang buhay. Kaya't mas pinili niyang mag-aral ng kolehiyo sa isang pampublikong paaralan sa probinsya, kung saan doon, kahit papaano, naging maayos ang kanyang buhay. Ang kanyang pag-aaral, buhay estudyante. Dumaan pa nga ang ilang mga buwan, nakahanap din ng magandang trabaho itong si Jillian sa kanilang bayan. Graduate kasi siya ng business management at talaga namang mahusay siyang bata. Marami siyang alam na gawin at dahil sa kanyang talino, agad siyang natanggap sa isang magandang trabaho. Napakaganda na kanyang resume at maging mga credentials niya, ginamit niya upang madali siyang makakuha ng magandang posisyon. Doon sa kanilang bayan itong si Jillian, kumuha ng maraming experience upang sa susunod na siya mag-apply ng trabaho sa Maynila na at malaki ang kasiguraduhang siya matanggap sapagkat yun ang kanyang pangarap, ang makapagtrabaho sa Maynila. Ay, Maynila, Maynila, Maynila. Namimiss ko na ang Maynila. Dati, nag-aaral lang ako doon. Ngunit ngayon, parang kaya ko na magtrabaho din doon. Gusto ko na makabalik ng Maynila. Pabalik ako ng Makati upang magtrabaho doon sa isang maganda at prestihiyosong kumpanya. Gusto kong maging manager doon. Yun ang gusto ko. Yun ang pangarap ko. Ang sabi ni Jillian. Hay nako Jill, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Talino mong yan? Wala ka namang hindi kaya. Saka malakas ang loob mo. Kumpara naman sa amin na mahina ang loob. Tsaka kami, dito na lang kami sa atin. Dito na lang kami magkatrabaho. Dito malakas-lakas sa loob namin. Pero sa Maynila, ay nako, palpa kami dyan. Wika naman ng kanyang mga kaibigan. Ay nako guys, mahihinang nila lang. Ano ba naman yan? Ano mangyayari sa buhay niyo dito? Mag-aasawa kayo, tapos manganganak kayo, tapos magiging losyang na kayo. Paano mga diploma niyo nakadisplay lang sa dingding? Ay nako, ngayon may trabaho kayo, tsak next year buntis na kayo pag iniwan ko kayo dito. Bahala kayo sa buhay niyo. Pustahan pa tayo, ang sabi ni Jillian. Hay nako Jill, magkakaiba naman tayo ng kapalaran. Isa pa, kung gusto mong mabuhay sa Maynila, doon ka. Kung gusto mong mag-aral doon ulit, doon ka. Kung saan ka masaya, masaya kami para sa iyo. Pero dito kami masaya. Ang mahalaga sa amin, nakatulong kami sa aming mga magulang. Isa pa, may partner kami. Ikaw wala. Pambabara naman ng ilan kay Jillian. Blah 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 blah, whatever. Basta ako, sa Maynila ako next year. Nandyan na ako, sureball. Ang sabi ni Jillian. Teka muna. Maiba ako. Jill, kamusta na kaya yung batang si, pangalan nun? Si Lilian, yung kababata natin, tanda mo? Hindi ko na nakikita yun dito sa atin ha. Asa na kaya yun? Nakapag-college kaya yun? Ang bobong yun? Nasa na kaya yun? Sabi ng mga kaibigan ni Jillian. Asa pa kayo? Bobo yun, di ba? Nakalimutan nyo? Malabong makapag-college yun. Tsaka mukhang walang pera yun. Malabong makapag-kulehe yun. Isipin nyo, nung high school pa lang tayo, hirap na siya. Sa college pa kaya?
Na-imagine ko nga yung itsura niya ngayon. Naku, nakakatawa siguro. Saad ni Jillian. Ay nako Jill, baka naman fake news yan. Malay mo, di ba? Hindi natin alam. Kasi sabi ng mga kababata ko noon, nakita nila nakapost sa Facebook yung mukha ni Lilian. Online. Nagka-shopping siya sa Manila. Kasama yung mga magulang niya at mukhang may kaya naman sila sa buhay. Malay mo nakapag-college din yun. Malay mo, di ba? Ay, nako. Basta ang alam ko, hindi mangyayari yon. Change topic na nga. Ba't ba siya yung topic natin? Hindi naman siya magandang pag-usapan, yung loser na yun. Nasisira lang yung araw ko. Pwede ba? Change the topic na, change it. Dagdag pa ni Jillian. Ay, nako Jello, wala ka talagang pinagbago mula noon hanggang ngayon. Nakakatawa ka talaga. Alam mo, Jill, lagi mong minamaliit yung si Lilian. Ang mamalay natin, nag-asawa ng kanuyan. Kaya yumaman. Hindi natin alam. Isa pa. Nakalimutan mo ba ilang taon na rin ang lumipas? Huwag kang magsalita ng masama sa kapwa mo. Malay mo, bumalik yan sa'yo. Karmahin ka. Payo naman ng ilan niyang mga kaibigan. Matapos ma-enjoy ang buhay probinsya, itong si Lilian agad nagpunta ng Maynila. Mukhang magiging abala sapagkat kailangan niya mag-report para sa isang kilalang finance company na kanyang kinukuhanan ng experience. Utos rin ng kanyang ama. Parang isang paghahanda para kay Lilian upang humalili o maging tagapagmana ng kanilang kumpanya. Malaki ang pinagbago nitong si Lilian. Nakatapos siya ng college sa kursong accountancy. Mataas din ang kanyang mga grades nung college. Hindi na siya dating mahiyain. Hindi na siya kimkimin. Hindi na siya tahimik. Dalagang-dalaga na siya ngayon. Hindi rin siya nambubuli kahit ganun siya. Ibang-iba kay Jillian. Ang galing-galing niyo ho talaga, Miss Lilian. Ipagpatuloy niyo po iyan. Siguradong matutuwa ang inyong ama sa inyo. Una ng manager ni Lilian. Ay naku naman Ninong, maraming salamat po. Alam niyo, para sa kanila tong ginagawa ko. Alam kong inaasahan ako ni Papa kaya ginagawa ko ang lahat upang makabawi sa kanya. Ang sabi ni Lilian. Very good. That's a good answer. Sige na. Let's back to work. Get back to work, Iha. Mahatapos na ang kanyang paghihirap, itong si Lilian lilipat na sa kanyang kumpanya. Kaya naman excited siya at alam niyang matutuwa ang kanyang ama para sa kanya. Sa kabilang dako naman doon sa probinsya, itong si Jillian napaka-busy naman ito. Nag-e-empake siya upang matanggap siya sa isang kumpanya doon sa Makati. Here I come, Manila. Here I come, Makati. Sa wakas, matutupad na ang aking pangarap. Dali kong natanggap, no? Ibang-iba talaga ako. Napakagaling ko talaga. At sa online ng interview ko, kaya naman hindi ako nahirapan. Galing ko talaga. Ang sabi ni Jillian sa kanyang sarili. Anak, Jillian, isa lang ang ipapayo ko sa iyo. Anak, makisama ka ng maayos doon. Wala ka sa bayan natin, tandaan mo yan. Hindi mo kilala ang mga katrabaho mo doon. Hindi ka na bata. Kilala ko ugali mo, naku. Bata ka pa lang, alam ko na yan. Kaya payo ko sa iyo, anak, sundin mo lagi ang mga payo namin sa iyo. Bawasan mo kagaspangan ng ugali mo at pananalita mo, okay? Maging magalang ka. Payo ng kanyang inay. Aba naman inay, hindi mangyayari yan. Tsaka pag ako inunahan nila, ibang usapan yun inay. Marespeto naman ako, subalit pagpakaramdam kong inaargabyado ko, hindi ako papayag. Saka hindi ako matakot sa kanila, matalino ko. Cum laude ako. Pag-aagawan ako ng mga kumpanya doon. Kayang-kaya ko yan. Baka mapahiya sila sa akin. Tandaan nyo yan. Sagot naman ni Jillian. Ang inay ni Jillian napailing na lamang sa kanyang narinig. Wala talagang pagbabago ang kanyang anak, kaya't ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat, sapagkat noong pa lamang pinagkasabihan niya ang kanyang anak na si Jillian, subalit matigas talaga ang kanyang ulo. Alam pati niya ang kapasidad ng kanyang anak. Masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili at napakatakaw-away talaga nitong si Jillian. Nang makarating na Maynila itong si Jillian, doon siya tumuloy sa apartment ng kanyang pinsan. At doon, parehong-pareho ang payo ng kanyang pinsan sa payo ng kanyang inay. Huwag magiging mataas ang tingin sa sarili. Igalang ang kapwa. Ay nako insan, kilala kita. Ayaw ko ng gulo, okay? Matagal na kami dito sa Makati at wala kami nakakaaway na kahit na sino.
Baka naman yun dahil sa ugali mo, madamay-damay pa kami. Umayos ka ng buhay mo. Ibang ugali ng mga taga rito, baka mapasubo ka. Wika ng pinsan nito. Blah 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 blah. Anyway, ano ba naman yan insan? Para kayong sinamplakan ng inay. Parehong-pareho kayo ng sinasabi. Kinabukasan, maagang naghanda itong si Jillian. First day niya sa trabaho at excited na siya sapagkat ang dalagang ito, punong-puno ng pangarap. Ang kanyang bagong mundo, nais niya ng makamtan. Hi mom, good morning. Welcome. Miss Jillian Suarez, right? Start na po tayo ng trabaho natin, okay? At sana magtulungan tayo ng matagal. At maging happy ka sa department mo. Bati ng kanyang supervisor. Agad nagpakitang gilas itong si Jillian at natuwa naman ang kanyang manager. Walang katapon-tapon ang kanyang talento. Hindi pa rin maiwasan ang ugali nitong mayabang, subalit work is important. Work is what matters. Wow! Ang galing-galing mo naman, miss. Miss Jillian, congratulations. Your report is majestic. That is so nice. Bati ng kanyang katrabaho. Wala yan. Napakasimple lang niyang pinapagawa sa akin. Kayang-kaya ko pa more than that. Pagyayabang ni Jillian. Ilang buwan pa ang lumipas, sanay na itong si Jillian sa kanyang trabaho. Araw-araw, gamay na niya at isang balita ang nakarating sa kanya. Hoy, alam niyo ba yung balita? May bago daw sa department natin at ang taas agad ng pwesto. Imagine, head supervisor agad. Wow naman, ang lakas ng kapit sa HR ah. Wika ng ilang kasama ni Jillian sa Department of Finance. Talaga? Sadya pa lang ganun sa syudad ano? Daig pa ako ah. Ang tanong, magaling ba naman siya? Baka naman palakasan lang tapos bobo naman. Nako, mapapahiya yan sa akin. Bulong ni Jillian sa kanyang sarili. Kinabukasan, ipinakilala agad ang bagong dating na empleyado sa kanilang department. What the hell? Siya? Siya ang bagong empleyado? Head supervisor kuno? Bobo nga yan. Kababayan ko yan. My God. Bagsak nga yan sa secondary math namin. Hindi nga makapag-college ata yan eh. Nakakatawa naman. Mapapahiya yan sa akin. Tignan mo. Swear to God. Ang sabi ni Jillian. Hello ma'am, hello sir, hello everyone. My name is Lilian Suarez. At sana makapagtrabaho tayo ng masaya at magtagal tayong magkasama sa department na ito. Lapitan niyo lang ako if you have problems. Ako nang bahala sa inyo. Usap tayo pag may time. Pag may trouble, kausapin niyo lang ako sa mga report niyo, okay? Saad naman ni Lilian. Aba, ang bobo hindi napipi. Nakakatawa ka. Ang yabang ng manalita, boba naman. Ay naku naman, muling saad ni Jillian. Uy, Jillian, talaga ba? Totoo? Paano mo nasabi? Bakit nandito yan? Baka naman tayo magkaproblema niyan. Alahanin nyo, financing tayo at may kasama tayong boba? Ako, kakaloka yan. Wika naman ng ilang mosang sa department ni Jillian. Kumalat na parang sakit sa buong department ni Jillian ang kanyang mga paratang ukol kay Lilian. Nakarating ito sa kanilang supervisor. Maging sa ibang supervisor, hindi nila nagustuhan ang pinamamalita nitong si Jillian. Miss Jillian, in my office now, please. Now. Saan ng senior supervisor? Naku, bakit naman kaya? Huwag na huwag akong tataraya yan ako, baka makalimot ako. Bulong ni Jillian. Miss Jillian, sit down. May concern lang kami. May concern lang ako. At sa mga kumakalat na salita mula sa iyo. Ngayon lang kami naka-encounter ng kagaya mo. Ang pinupunto mo ay ang ating head supervisor? Bakit? Kilala mo ba siya? May alam ka ba tungkol sa kanya? Do you know her? You should take care, my friend. Mag-ingat ka. Baka makasuhan ka sa Makati niyan. Bawal yan dito. Wala ka na sa pinanggalingan mong probinsya. Yan ang sabi ko sa iyo. Noon pa, nung simula pa lamang. Paglabag yan sa iyong kontrata dito sa kumpanya. Bawal ang ganyang bagay. Payo ng senior supervisor. And so, ano ngayon? Bakit ma'am? Totoo naman ang sinasabi ko. I'm telling you the truth. Kababayan ko yan. Taga-probinsya din yan.
Kaklase ko yan mula elementary hanggang high school. Bobo yan. Walang alam yan. Si Lilian? Wala siyang alam gawin. At hindi ako natatakot sa kanya. Ano ko, hilaw? Not in my watch. Sagot ni Jillian. You should know what is karma. You should know that. Mukhang magkakaproblema ka, Miss Jillian. Mukhang yan ang personality mo kaya good luck na lang sa'yo. Anyway, back to work now. Again, kung kaya mong panindigan ang sinasabi mo, panindigan mo. Pero again, good luck sa'yo. Saad ng supervisor. Patawa-tawa pa itong si Jillian nang lumabas siya sa opisina at parang proud na proud pa siya sa kanyang ginawa. Pinaninindigan niya ang kanyang pinamamalita. Masamang katangian nitong si Lilian. O anong balita? Jillian, napagalitan ka ba? Anong sabi sa'yo ng matandang yon? Ay nako, matapang yan, terror yan dito. Anong sabi sa'yo? Terror? Ako? Papagalitan? Aba malabo yan. Asset ata ako ng kumpanyang ito. Isa pa, wala silang makukuhang kagaya ko. Pwede ba? Tigil-tigilan niya ako? Ayun, iniwan ko. Takot na takot pa nga si ma'am sa akin. Sinabi ko na ang totoo. Lahat ng sinabi ko tungkol sa bobong bagong head supervisor na yan. Nakakahiya siya. Nasa department pa naman natin. Just a waste of time. Pag-aaksayahan ko lang siya ng panahon dito? No way. Magtrabaho na tayo. Tara na. Paggayabang pa nitong si Jillian. Walang kaalam-alam itong si Jillian na nagpatawag ng meeting ang mga supervisor at nag-open forum sila about kay Jillian at sa kanyang ginagawa sa opisina. Sa paninirampuri niya sa kanyang head supervisor na si Lilian. I know what is happening now. I know what is happening in this company, into that department. Well, hindi ko naman siya masisisi dahil that time, bata pa lamang kami. May family problem ang aking pamilya. Ilang years pa lamang noon, naghihirap na si mama sa sakit na cancer. Namatay siya nung high school pa lamang ako. Only child ako at mama's girl. My father, he is here in Manila para sa kanyang negosyo. Noon, galit na galit ako sa mundo. Ayaw kong mag-aral. Then nag-college ako sa tulong ni Papa. At bumawi naman siya sa akin. Cum laude akong nakapagtapos ng pag-aaral sa probinsya sa isang private school. Dahil sa kanya, natupad ko ang aking pangarap. Paliwanag ni Lilian. Pero ma'am, ano pong aksyon na gagawin natin? Mahirap ang ganyang empleyado. Matabilang bibig at hindi niya kilala ang kanyang kinakausap. Wala siyang pagkilala sa inyo at sa inyong posisyon. Wala siyang kaalam-alam na isa lamang siya sa daan-daang asset ng kumpanyang ito. Kaya huwag kang mag-alala, sir. Ako na ho ang bahala. Don't you worry, guys. Handa akong humarap sa kanya. Saad ni Lilian. Hanggang isang araw na abutan ng general manager itong si Jillian sa opisina habang nagkakalat ng masamang balita at masamang bagay tungkol kay Lilian. Inausap niya ito at sinabing, Hey, you! Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Are you sure? Lahat ng sinasabi mo about kay Miss Lilian ay totoo? Alalahanin mo, head supervisor mo siya at graduated ng cum laude. Wala kang kaalam-alam sa mga sinasabi mo. Boba? Ang head supervisor mo, ganun ba? Saad ng general manager na halatang nagulat sa mga sinabi ni Jillian. Ay nako, good morning po sir, good morning. Ang aga niyo naman, 7 a.m. pa lang ha. Pasensya na ho kayo. Anyway, opo, tama po ang inyong narinig. Kilala ko po siya, si Lilian. Totoo po lahat ng sinasabi ko. It's nothing but the truth. Ang sabi ni Jillian. Mahal ko ang finance department. Mahal ko ang kumpanyang ito. Mahal ko ang may-ari ng kumpanyang ito. Kaya kung totoo sinasabi mo, tingnan natin. Kung ganoon, see you in my office now. Magkaalaman tayo. Medyo may gulat at merong kaba itong si Jillian sa kanyang dibdib, subalit matapang siyang sumunod sa kanyang manager. Habang ang mga kapwa niya empleyado, takot na takot para kay Jillian. Sa loob ng opisina ng general manager, agad pinaupo si Jillian at halata sa kanyang mga mata ang galit kay Jillian. Alam mo ba ang pinapasok mo? Do you know what you're talking about? Alam mo ba na kayang-kaya kitang kasuhan ng libelo? Paninirampuri ang iyong ginagawa. Hindi maganda yan sa aking kumpanya. Saad ng matanda.
Why? Why, sir? I'm just telling the truth. Totoo ang aking mga sinasabi. Isa pa, walang mali sa ginagawa ko. Mahal ko ang trabaho ko. Mahal ko ang finance department at mahal ko ang buong kumpanyang ito. Naniniwala ako sa mga views na pinapaniwalaan ng kumpanyang ito. Sir, I'm doing this because of this job. Isa pa, yung trabahong ibinibigay nyo sa head supervisor na yun kay Lilian, kayang-kaya ko yun. Walang makakapantay sa akin, magaling kaya ako. Agad kinuha ng general manager at ng owner ng kumpanya ang kanyang telepono. Sabay sabing, "Anak, pumasok ka nga dito. Harapin mo babaeng ito at nang matapos na ang problema. Baka tumaas pa ang BP ko. I still have a meeting later. You know that, right?" Wika ng papa ni Lilian. Teka. Anak? Anong anak ang sinasabi niyo? Sino? Sinong anak? Buksan ni Lilian ang pintuan. Sabay sabing, "Oo, Jillian, anak. Ama ko ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung saan ka nagkatrabaho, kung saan ka sumasahod ng tama, kung saan mo binibigay lahat ng effort mo sa araw-araw. Oo, anak ako ng may-ari. Ako, si Lilian Suarez." Ano to, prank? Bakit? Paano? Paano nangyari yun? Sabihin mo nga. What do you know about me? Masyado mo akong minamaliit. Bata pa lang tayo, binubuli mo na ako. Masamang-masama na ang tingin mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Samantalang pinagpala ka naman. Hindi ba? Pinapalampas ko ang pangbubuli mo elementary hanggang high school. Ipinapahiya mo ko sa mga tao without knowing kung ano ba ang pinagdaraanan ko. Then ngayon, dito sa kumpanya namin, ipapahiya mo pa rin ako? Yan. Kita mo yung diploma ko? Tingnan mo. Titigan mo. Cum laude ako sa mga probinsyang sinasabi mo. Lahat ng probinsyang nakapaligid sa Maynila, pinasukan ko ang mga kolehiyo. Iba't ibang kurso. Mas maraming experience. Nakakatuwa, hindi ba? Hindi ba't nakakahiya naman sa'yo na iisa lang ang diploma? Sumbat ni Lilian. Imposible. You're just tricking me. Napaka-imposibleng mangyari nun. Saad ni Jillian. It's just a matter of time management, Jillian. Time management. Dapat marunong kang maghawak ng oras mo, hindi yung inuubos mo yung panahon mo sa paninira ng ibang mga tao. Napakasama ng ugali mo. Isa pa, ano mong maipapagmalaki mo? Talino mo? Awards mo? Certificates mo? Experiences mo? Hindi na mahalaga kung ano yung achievements mo o kung ano yung sa akin. Kung sino mas marami o kung sino mas maliit ang experience. It's about matter of understanding. Intindihin mo yung sitwasyon, Jillian. Intindihin mo. Lumuluhang napatungo na lamang itong si Jillian sa kanyang hiya. Hindi na ito makatingin pa kay Lilian. I don't want problem in my business. Heto ang resignation letter. Pirmahan mo. Hindi kita kakasuhan kaya huwag ka mag-alala. Pero lahat ng kumpanya dito sa Metro Manila, wala nang tatanggap sa'yo. Ilalagay ko ang litrato mo sa tabloid ng mga business newspapers. Ipamamalita ko ang iyong personality. Umalik ka na sa probinsya mo at doon ka nababagay. Galit na sambit ng ama ni Lilian. Uluhang lumabas ng opisina ng general manager itong si Jillian. Sabay kasunod naman niya ang general manager sa kanyang likuran. Sabay sabing, "Attention please! Attention! This is my daughter Lilian Magallanes Suarez. My only child at soon, siya na ang may-ari ng kumpanya natin. Sana naman, igalang niyo ang aking anak. Huwag kayong tutulad kay Jillian, kundi pare-pareho kayong mawawalan ng trabaho. Okay? Back to work." Nagulat ang lahat sa ganung balita. Kaya pala Suarez din ang kanyang apelyido. Kaya pala ang laki ng tiwala sa kanya ng mga manager at ng may-ari ng kumpanya na kaya niyang mag-handle ng isang buong department. Siya pala ay ang nag-iisang anak nito. Dumating pa ang mga panahon, umuwi si Lilian sa kanilang lugar, doon sa probinsya. Hinanap niya ang bahay ni Jillian. Sa pag-uwi ni Lilian sa probinsya, hinanap niya ang bahay ni Jillian. Walang may harap si Jillian kay Lilian. Sabay sabing, "Jillian, pumunta ako dito para patawarin ka. Nais kong malaman mo na kailangan nating mag-move on lahat. Tama na ang bullying.
Huwag mong ituturo sa mga bata at mga anak mo ang masamang pag-uugali. Relax ka lang, okay? Isang bagay pa, nais kong malaman mo na dahil maganda naman ang credentials mo, ipinaalis na namin ang ban ng trabaho mo sa aming kumpanya, maging sa ibang kumpanya sa Maynila. Malaya ka na mag-apply ng trabaho, subalit ipangako mo sa amin na hindi na mauulit ito, okay? Pinapatawad na kita. Napaluhang yumakap itong si Jillian kay Lilian, humingi ng kapatawaran at mula nga noon, itinatag nila ang kanilang mabuting pagkakaibigan.